nagbigay ng bagong 2 linggong deadline si Pangulong Donald Trump kay Vladimir Putin para sa usapang kapayapaan. Sabay ipinaabot ang matigas na paninindigan at suporta umano sa mga pag-atake sa teritoryo ng Russian Federation. Maraming Russian na propagandista ang kumapit na sa pahayag ni Donald Trump na nagsabing parang sa loob ng 2 linggo ay makikita natin kung sino talaga ang nagpapabagal sa buong proseso ng kapayapaan. Nagpapahiwatig siya na maaaring hindi Russia ang dahilan, baka Ukraine, at kung ganoon, ang dapat parusahan ay ang Ukraine. At sumasagot ang Russia na parang hindi pa handa ang agenda ng pagpupulong ni Putin at Zelensky, kaya naman walang magaganap na summit sa pagitan ni Putin at Zelensky sa nalalapit na panahon. Tara, suriin natin ang kronolohiya ng pinakabagong pahayag at kung ano ang kahulugan at natitirang paraan ng pag-pressure kay Donald Trump. O baka pagkatapos ng 2 linggo, sasabihin niya ulit na dadagdagan pa ng 2 linggo. Walang parusa o iba pa. Ako si Alexei Pechi. Ngayon ay ika-23 ng Agosto sa ating kalendaryo. Susunod, pag-uusapan natin ang lahat ng ito ng sunod-sunod. Pag-uusapan natin itong bagong 2 linggo ni Donald Trump, ang suporta sa mga pag-atake sa Russia at ang mga negosasyon na tuluyang natigil. Bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe. Mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento, at siguraduhing mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Kaya magsisimula tayo sa bagong 2 linggong pahayag ng Amerikanong presidente na si Trump na sinabi niya sa ere ng Todd Starnes Show. Sa loob ng 2 linggo, malalaman natin kung may progreso sa pagresolba ng digmaan ng Russia at Ukraine. Sinabi niya ito ng direkta at dagdag pa niya, kung hindi magtagumpay, kailangang baguhin ang taktika. Hindi ipinaliwanag ni Trump ang detalye ng kanyang balak. Kasabay nito, nag-post siya sa Truth Social ng tinatawag sa diplomasya na senyales ng moral ng labanan. CP, mahirap o halos imposible manalo sa digmaan kung hindi aatakihin ang bansang agresor. Pagkatapos, ginamit ang sports na metapora tungkol sa depensa lang at sinisi si Joe Biden dahil hindi raw niya binigyan ng sandata ang Ukraine para sa opensiba. Kaya napilitan ang Ukraine na magdepensa lang at hindi nila napanalo ang digmaan. Parang ito ay isang malinaw na mensahe na ipinasa ng mga Amerikanong media nang walang pagbabago. May ilan nagsabing senyales ito para sa Moscow na maaaring handa na itong pag-isipan muli ang doktrina sa pagbibigay armas sa Ukraine. May ilan ding nagsabing walang senyales dito. Simpleng dahilan lang ito sa sitwasyon ngayon at pagtatangkang isisi kay Joe Biden. Samantala, ayon sa Wall Street Journal, pamilyar na 2 linggong deadline at muling banta ng malawakang pagbabawas, mga parusa o malawakang taripa kung walang magiging progreso. Isa na namang panlilin lang ito ni Donald Trump. Binibigyang diin ng pahayagan na ginamit na ni Trump ang ganitong timing noon. Ang summit sa Alaska kasama si Putin ay hindi nagbigay ng anumang tagumpay. Hindi rin ipinatupad ang mga parusa noon at malamang na hindi rin ito ipapatupad ngayon. Sinabi ni Sergey Lavrov ng Russian Foreign Ministry na handa si Putin makipagkita kay Zelensky kapag handa na ang agenda. Hindi pa talaga handa ang agenda na ito, kaya naman walang magiging anumang pag-uusap sa malapit na hinaharap. At dito, gusto kong idagdag na biglang nagsimulang lumabas si Lavrov sa mga American television channel. Nagsimulang lumitaw doon si Putin at sa totoo lang, nagawa ni Trump ang hindi inaasahan. Ginawa niyang lehitimo ang mga Ruso. Mga halimaw na ngayon ay lantaran ng nagsasalita sa American television. Kaya, gaya ng alam ninyo, hindi lang ito simpleng chismis sa likod ng pinto. Walang negosasyon na magaganap sa pagitan ni Putin at Zelensky sa ngayon. Ito ay mga salita ni Lavrov sa ere ng National Broadcasting Company News na inulit ng mga pangunahing ahensya. Hindi lang siya nagsalita, inulit pa niya ang sinabi niya. Ayon sa The Guardian, lumilipas ang linggo matapos ang Alaska at tila lumalayo ang progreso. Nagbanta ulit si Trump ng parusa. Sabi ng Rusya na walang agenda, kaya hindi rin mangyayari ang pagkikita ni Putin at Zelensky. Mahalagang itala na ang suporta ni Trump sa mga pag-atake sa teritoryo ng Rusya ay hindi naman utos sa militar. Isa lang itong pampulitikang post sa social media. Ganun lang din dapat siya ituring. Dito, maingat na ipinapasa ng ABC ang pahayag ni Trump at iniuugnay ito sa paglamig ng Moscow sa posibilidad ng summit. Ayon sa kanila, mahirap manalo sa digmaan kung hindi aatakihin ang bansang agresor. Doon na rin parang nagtapos ang lahat. Simpleng pagbanggit lang ito ng katotohanan ni Trump
batay sa totoong pangyayari. 2 linggo ang deadline at naitala ito ng publiko. Hindi ito legal na termino kundi isang pampulitikang pahayag lang. Ang taripa, parusa at pamalo ay pawang sa salita pa lang. Pagkatapos ng summit sa Alaska, hindi nila ito ipinatupad at walang inaasahan na ipapatupad nila ito pagkatapos. Sinasabi ng Rusya na walang agenda, ibig sabihin hindi magkikita sina Putin at Zelensky. Iginiit ng Kyiv ang totoong seguridad at hindi papayag sa kasunduan sa kahit anong halaga. Ngayon, himayin natin kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Una, 2 linggo. Pangalawa, hindi ito legal na ultimatum, kundi pampulitikang balangkas. At kailangan nating maintindihan na madalas itong ginagawa ni Trump para mapanatili ang kontrol sa balita at presyur sa mga kausap niya. Kung isasalin mula sa politikal na wika papunta sa pangkaraniwang tao, iniiwan ni Trump ang sarili niya ng puwang para magbago ng desisyon. Pwedeng kumaliwa para magdeklara ng isa pang pahinga o kumanan para magpatupad ng mga parusa. Wala naman siyang binigay na kahit anong konkretong detalye o legal na kasunduan. Sabi niya, pakinggan ninyo, bigyan natin ng 2 linggo at tingnan natin. Walang kahit anong tiyak. Pangalawa, itong post sa social media ng United Nations Support ay nangangahulugan ng suporta sa mga pag-atake sa Russia. Ito ay isang senyales para sa Kyiv at Moscow ng sabay. Para sa Ukraine, pahayag ito na nauunawaan ko kayo at kailangan talagang tamaan ang Russia. Oh, ayan, masama si Joe Biden, kaya dapat umatake pero hindi niya kayo pinayagan. Para sa Moscow, ito ay parang pahiwatig na kung magmamatigas kayo, maaari kong gawing lehitimo ang doktrinang pambomba ng Ukraine laban sa teritoryo ng Russia. Pero sa kabila ng lahat, ito ay isang post lang sa social media. Hindi ito direktiba ng Pentagon, hindi ito utos sa mga militar. Interesante dito na si Trump mismo ang nagpapalabas sa sarili niyang parang tanga. Ipaliwanag ko kung bakit. Dahil kapaki-pakinabang sa Kremlin na ipakita na sina Zelensky at Trump ang nagsusulong ng digmaan habang ang Moscow naman ay nagsusulong ng agenda na maaaring maging batayan ng negosasyon. Siyempre, wala namang agenda talaga. Sabi nila, mag-usap tayo ng direkta. Kami, kalmado at para sa agenda, pero sina Trump at Zelensky, para sa digmaan. Ano ginagawa nila roon? Sabi ng isa, kailangan daw atakihin ang Russia. Sabi naman ng isa, walang kahit anong kondisyon, walang kompromiso at iba pa. At pangatlo, kung bakit hindi pa handa ang agenda, ito ay isang maginhawang formula para sa Moscow dahil ang handang agenda para sa Kremlin ay mga kompromiso agad. Ito ay tungkol sa teritorial na hangganan, status ng Ukraine sa labas ng NATO, limitasyon sa armas, at karapatang magveto ng Russia sa mga seguridad para sa Ukraine. At eksakto tungkol dito ang sinasabi ni Lavrov hindi lang ngayon. Sabi niya, ang pag-uusap tungkol sa mga garantiya ng walang partisipasyon ng Russia ay wala ring patutunguhan. Ito ang linya na humaharang sa anumang automatikong pagdadala ng armas at mga parusa, armas para sa Ukraine, mga parusa laban sa Russia. Pang-apat, ito ang posibleng magbago sa taktika ni Trump. Sabi niya, pagkatapos ng 2 linggo, magpapalit siya ng taktika. Kung lumipas ang 2 linggo at walang parusa, maaaring taktikal na ingay lang ito o simpleng usapang impormasyon. Kung ang White House naman ay magpataw ng sekundaryang mga parusa laban sa mga bumibili ng langis ng Russia at posibleng pati na rin sa mga nagbebenta ng mismong langis na ito at ang mga parusa ay nakatutok sa shipping insurance at shadow fleet. Dagdag pa rito ang pakete ng long-range na armas para sa Ukraine. Hindi ko sigurado, siguro missile, drone at air defense. Doon talaga haharap ang Moscow sa pagbabago ng balanse. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Sa ngayon, ang nakikita natin ay si Trump, alam mo na, parang nagbigay siya ng pahintulot sa Ukraine na umatake. Sa salita lang, habang ang Kremlin ay hayagang dumalo sa pulong. Sa pader, walang pahayag o agenda. Ganito ito naririnig ng Kyiv. Ang senyales tungkol sa mga pag-atake, syempre, dagdag iyon. Pero muli, politika lang talaga. Ang mahalaga ay ang mga garantiya ng seguridad tulad ng Article 5 ng NATO, automatikong pagpaparusa, pagbibigay ng armas, at pagpapatupad ng parusa laban sa Russia. Kung wala nito, wala talagang ibig sabihin ang mga ganitong 2 linggong palugit. Iyon din ang binigyang diin ng mga Europeo sa kanilang mga briefing nitong mga nakaraang araw. At ito ang pinakamahalaga ngayon. Ibig sabihin, ang Ukraine, sa kabila ng lahat ng ingay na ito, kasama ang mga Europeo, ay sinusubukang ipilit ang kanilang posisyon tungkol sa mga garantiya ng seguridad. At bilang konklusyon, masasabi ko na wala tayong krisis sa diplomasya, gaya ng maaaring sabihin ng marami ngayon. Mayroon tayong krisis sa pagiging tapat dahil lahat ay sinusubukang umiwas. Lahat ay sinusubukang mag-bluff, makisabay, at ipakita na sila ang pinakamatalino. Nangako si Trump na babaguhin ang taktika sa loob ng 2 linggo,
pero hindi niya sinabi kung ano ang gagamiting panira. Inaakit ng Kremlin na parang handa silang makipagkita kay Putin. Pero pagkatapos lang daw kapag pumayag ang Ukraine na pag-usapan ang agenda na pabor sa Moscow. Pinaninindigan ng Kyiv ang matibay na garantiya sa seguridad at hindi sumasali sa papel na kapayapaan kung puro sulat lang at walang iba. Ibig sabihin, ang susunod na 2 linggo ay hindi tungkol sa makasaysayang pagpupulong na tinawag na ng ilang American media, kundi tungkol sa pagsubok kung may tunay bang kapangyarihan ang Washington para magpuwersa o baka naman muling madadagdagan pa ng 2 linggo. Pagkatapos ay muli akong mag-iiwan ng patlang dito. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang bell at ilike ang episode. Iyon lang, ingat kayo, paalam sa lahat!